kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang buntot pagi ni Lolo Isko laban sa mga aswan sa isang liblib na baryo malapit sa dagat. Nakatira si Lolo Isko, isang matandang mangingisda na kilala sa kanyang tapang at kaalaman sa mga kababalaghan. Pero higit sa lahat, kilala siya sa kanyang buntot pagi, isang tuyong buntot ng isdang pagi na may mahaba at matalim na dulo. Sabi ng matatanda, ang buntot pagi ni Lolo Isko ay hindi basta-basta, ito'y may kapangyarihang lumaban sa mga nilalang ng dilim. Isang gabing madilim at walang buwan, isang masamang pangitain ang bumalat sa baryo. Namatay ang lahat ng alagang hayop, at sa hangin ay may nalanghap silang matamis ngunit bulok na amoy. Darating na sila, bulong ni Lolo Isko habang mahigpit na hawak ang kanyang buntot pagi. Alam niyang may mga aswang sa paligid, mga nilalang na nag-aabang ng pagkakataong umatake. Sabi ng kanyang lolo noon, kapag naamoy mo ang mabahong halimuyak sa hangin, siguradong nasa malapit lang ang mga nilalang ng dilim. Nang sumapit ang hating gabi, narinig ang pagaspas ng pakpak sa bubungan ng bahay ni Lolo Isko. Kasabay nito, isang malakas na sigaw ang pumailan lang mula sa kabilang bahay, si Aling Marta, isang buntis, ay kinukuha ng isang manananggal. Ang kalahating katawan nito ay lumulutang sa ere, ang mga pakpak nito ay nagkikislapan sa ilalim ng liwanag ng gasera. Walang inaksayang oras si Lolo Isko, hinawakan niya ang kanyang buntot pagi at mabilis na sinibat ang halimaw. Tumama ito sa tiyan ng manananggal, at agad itong nagsisigaw sa sakit. Ang buntot pagi, sabi ng matatanda, ay isang makapangyarihang sandata laban sa aswang dahil sa likas na lason na taglay nito. Bumagsak ang manananggal sa lupa, nangingisay, at hindi na nakagalaw, ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang abala si Lolo Isko, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Siya si Mang Pedro, isang matagal nang naninirahan sa baryo. Ngunit may kakaiba sa kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay mapupula, at ang kanyang anino'y tila gumagalaw ng mag-isa. Hindi mo kami kayang talunin, matanda, bulong ni Mang Pedro bago lumitaw ang kanyang mahahabang kuko at matutulis na pangil, isa pala siyang aswang na nagtatago bilang tao sa baryo. Ngunit hindi natinag si Lolo Isko, agad niyang binunot ang kanyang buntot pagi at isinibat ito sa dibdib ni Mang Pedro. Sumigaw ang aswang, bumula ang kanyang bibig, at unti-unting natuyo ang kanyang katawan hanggang sa ito'y bumagsak bilang isang tuyong bangkay. Ngunit habang pinagmamasdan ni Lolo Isko ang bangkay ni Mang Pedro, biglang lumindol. Mula sa dilim, lumitaw ang isang napakalaking aswang, mas malaki kaysa sa karaniwang tao, may mahahabang kuko at pulang mata. Ito ang pinuno ng mga halimaw sa baryo. Matagal na kitang pinagmamasdan, matanda, wika ng halimaw sa mababang boses, ang buntot pagi mo lang ang hadlang sa amin. Walang takot na humakbang si Lolo Isko, mahigpit na hawak ang kanyang sandata. Kung ganun, subukan mong kunin ito, sagot niya. Mabilis na sumugod ang halimaw, ngunit bago ito makalapit, mabilis na iniikot ni Lolo Isko ang kanyang buntot pagi at hinampas ito sa halimaw, napa-atres ito, sumisigaw sa sakit. Habang nangangatal ito sa galit, sinamantala ni Lolo Isko ang pagkakataon at inihagis ang kanyang buntot pagi sa leeg ng halimaw. Tumagos ito, at isang nakagigimbal na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Unti-unting naluso ang katawan ng halimaw, hanggang sa wala nang natira kundi usok at abo. Tahimik na tumayo si Lolo Isko, pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Hindi pa tapos ang lahat, bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang kanyang buntot pagi. Alam niyang babalik ang mga aswang, at handa siyang ipaglaban ang kanyang baryo muli. Kahit na ito na ang huling laban niya, mula noon, tuwing sasapit ang hating gabi, may mga nakakarinig ng mahiwagang bulong sa hangin, huwag kayong magpapalakad-lakad sa gabi, dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang mga aswang. Abangan bukas ang karugtong.